of that 19 million metric tons of palay becomes rice. So it's about 11.9 to 12 million na bigas. Kaya yung importation mo, yung consumption is 15 million bigas, 19 million yung palay. Pagka yan ay giniling, magiging 60%, which is about 12 million. So yung gap is about 2 million metric tons. 2 to 3 million. We have to check the data, Mr. President, because what I got, hindi po palay ito. Because alam ko po ang conversion rate. 67% po ang conversion rate mula sa palay sa pagiging bigas. Kaya nga po ako'y nagtaka, kahit na halimbawa gawin po nating palay ito, mataas pa rin po yung production kaysa sa consumption. Magandang araw sa atin lahat, mga kabayan. Ito na nga po, nasupalpal ni Senator Marcolita, itong si Senator Kiko Pangilinan, dahil sa kanyang pagmamayabang at mali-mali po na competition. Abay po, mukhang siya pa naman yung may hawak ng Committee on Agriculture. Nako, no, itong pagkunwari na ito ni Kiko Pangilinan na makapro magsasaka po natin ay mukhang hindi uubra sa laking magsasaka po natin na si Senator Marcolita. Dahil kung ang pagiging farmer lang ang pag-uusapan, abay sa experience lang po, dito tayo kay Senator Marcolita, no? Kung naging senador lang sana, no, at kung hindi lang sana dinaya si Atty. Lambino, yun din ay magaling talaga pag usapin is agrikultura. O shoutout pala dyan kay Atty. Lambino, ha, napakabait po yan at napakagaling sana na senador natin, kung hindi lang po talaga minikos-mikos nitong Miro, no, at ni George Erwin Garcia. Okay, puntahan na natin itong kanilang debate, mga kabayan po natin, sa usapin ng agrikultura. Alam naman natin ang agrikultura ay siya pong, no, napaka-importante po sa ating bansa. Kasi kahit mag-highly industrialized pa rin yung ating bansa, dapat balance, mayroon pa rin tayo agrikultura. Kasi yung mga magsasaka po natin, yan po yung nagpapakain sa bawat Pilipino. At itong pag-i-import-import na ito, hindi naman natin maasahan yan. Kasi kung sila ay magiging gipit din sa kanilang pangailangan sa agrikultura, ay hindi sila magpapayag na magpapa-export. Tayo po yung kawawa. Kaya dapat yan po yung priority ng ating gobyerno. At ang senador natin na may hawak dyan, dapat ay talagang may puso para sa mga magsasaka. So yan po yung ating pag-uusapan. At bago ang lahat, huwag kalimutan i-like ang video ito. Maraming salamat po, mga kababayan natin. Okay, simulan na po natin. Ako, napakatalino talaga ni Senator Marcolita. To accommodate a few questions despite... Yes, Mr. President, Your Honor. Okay, thank you very much, Mr. President, Your Honor. Your Honor, alam po ba ninyo ang nakakain ng isang Pilipino na bigas sa loob ng isang taon? I don't have that data, Mr. President, Your Honor. Nako, Your Honor, yan pa naman ang tinanong mo. Pag-usapin sa kabit yan, no, yan ang magaling. Eksperto yan si Rapi Tulfo. Pero pag-usapin sa mga palay, bigas, agrikultura, Diyos ko, wala tayong mapapala dyan. According to the Philippine Statistics Authority, ang isang Pilipino po, ang tawag po nila rito ay per capita consumption of rice. 122 kilos daw po ang nakakain ng isang Pilipino sa loob ng isang taon. Sa mga tuwid, kinuwenta ko po 122 kilos times 115 million Filipinos divided by 20 something, kasi para makita po natin per metric tons. Ang national consumption po pala, base po sa kwenta ko, Mr. President, 14 million metric tons of rice. Ito po ay 2024. Nagtataka po ako bakit binase nila sa 115 million Filipinos. Marami pa po namang mga sanggol Hindi pa naman kumakain ng bigas yung mga yun. Tama. Sabaw ng bigas, kinakain po yun. Mr. President. Meron din pong mga probinsya ang ating bansa na kumakain ng kasaba. Sa Mindanao po siguro marami doon. Meron din tayong mga lugar na mais ang kinakain, lalong-lalo na po sa Cebu. Sana po ay ibinawas sana ito. Ganun pa man, kahit na aminin po natin, Mr. President, na sa official record po ng PSA, ang atin pong consumption ay 15.5 million metric tons. Dinagdagan pa nga ng 1 milyon sa kwenta ko 1 milyon at kalahati. Tinanong ko rin po yung production natin ng the same year. Ang sabi po nila, 19.3 million metric tons. So, ang sabi ko po, kukunti naman pala yung consumption natin. Mas malaki pa pala yung pinroduce natin, 19.3 million metric tons. Ipagpalagay mo ng 15.5 million metric tons ang kakainin ng bawat isang Pilipino.
Eh di sana hindi tumaas ang presyo ng bigas. Kayang-kaya. Wala pa pong importation dito, Mr. President. Sa production pa lang natin, kayang-kaya na nating takpan ang pangangailangan po ng bawat isang Pilipino. So nagtanong po ako sa aking mga kaibigan, sa mga concerned agencies, na ayaw na po nilang ipabanggit ang mga pangalan for obvious reasons. Paano po ako nangyari yan? This seems to be a very big conundrum for all of us. Hindi po nila mahipaliwanag, Mr. President. So dito po, kitang-kita natin ang napakalaking corruption na yung sinasabi po kanina ni Senator Jaime na supply chain. Kahit na po hindi natin tingnan doon. Dito pa lang sa statistics na ito. Sobra po ang ating production kaysa pangangailangan natin sa pagkain. Kaya nakakabahala po kung bakit wala pa pong importation dito, bakit ganun na po ang kinalabasan. Kagaya rin po ng mga nauna nag-interpellate na ako po'y tinawagan din ng ating mga kababayan na mga magsasaka sa Tarlac sapagkat ako naman po ay taga-Tarlac at sa Pampanga. Lalong-lalo na po ang Pampanga, sa Minalin, sa Florida Blanca, Candaba at Santa Ana. Halos umiiyak po sila one month ago sapagkat yung pong bagong gapas na palay ay binibili na lamang po between 7 to 8 pesos per kilo. Grabe, no? Sobrang mura, no? Yan po yung pinagmamayabang ni Bongbong Marcos, mga kababayan po natin, na kahit magbibinta daw po siya ng 20 pesos na bigas, babahaman daw po ng imported na bigas sa ating bansa, hindi daw po maapektuhan yung mga local farmers natin. O ito, ano ito po ngayon, Bongbong Marcos, ang sinasabi ni Senator Marcolita. Talagang napakabudol po ang gobyerno ngayon natin. Ang nabilad naman po, Mr. President, Your Honor, 11 to 12 pesos per kilo. Sabi, no? Alam mo, nakaraan pumatak pa yan ng 19, no? 23 pa nga eh. Yung kilo ng palay, basta't maganda yung pagkatuyo. Ngayon, grabe, 11 na lang. Ano mabubuhay yung mga magsasaka natin dyan, mga kababayan? Sabi po nila, umiiyak po sila, literally. Kasi binabarat pala sila ng mga traders dahil sa dami rin ng imported na bigas na pumapasok. So, kasalanan niya ng gobyerno ni Marcos Jr. dahil binabaan nila yung taripa, kaya unlimited yung pasok na imported na bigas. Kaya yan ang ginamit nila pang finance, no? Sa 20 pesos na bigas. Pero nasaan ba yung 20 pesos na bigas? Nabibili ba natin? Pumunta ka ng palengke, mabibili mo ba? Kasi kung talagang tinupad yung 20 pesos na bigas, kahit saan ka pumunta, tindahan, palengke, department, grocery store, dapat mayroong 20 pesos na bigas. Pero nandun lang sa kadiwa ni Bongbong Marcos ang 20 pesos na bigas. So hindi accessible para sa lahat ng mga Pilipino. Budol nga. Nakakaawa po ang kanilang kalagayan, kaya biniro ko na lamang po sila. Bakit ako po ang tinawagan ninyo? Eh kasi po Kapampangan kayo eh. Si Senador Lito Lapid, Kapampangan din. Pero ako, ganito po ang gagawin natin. Kakausapin ko po ang aming mga kasama at pag-uukulan po natin ng atensyon ito pong problemang ito. Tama naman po na kailangan natin pong lunasan kaagad. Sapagkat kagaya po ng sinabi nila, wala na po kami kanyang kinabukasan pagka ganito ang patuloy na mangyayari sa amin. Kasartar lang po, katulad po na pinag-uusapan nating tarification law, yung biyaya at pangako ng rice tarification law, sa barangay ko lamang po ay halos meron pang natitirang between 35 to 40 farmers na nabubuhay, Mr. President, Your Honor. Pero isa man sa kanila, nung tanungin ko, yung iba po ay meron ding nakalista sa RSBSA, pero ang karamihan po ay wala doon. Kaya nakikita ko, bakit wala sila sa RSBSA at yun namang nasa RSBSA, wala naman tinatanggap. Kaya kailangan po sigurong makita natin lahat yun, Mr. President. I totally agree with you, Mr. President, Your Honor. Pero kanina medyo nakabulabog, nabanggit yung numero. Tama talaga kayo doon. Kung totoo yun, 14 million metric tons lang kailangan 115 Filipinos to makukonsume na rice in a year versus 19 million metric tons ang pinaproduce natin sa ating bansa na bigas. Ba't pa tayo mag-import? So that has to be investigated, Mr. President. Sa kanila po galing yung statistics, Mr. President? That is correct. That has to be investigated thoroughly. Kung tama ba yung figures, then... What is the pleasure of the Honorable Pangilinan? With the permission of Senator Marcoleta and Senator Tulfo. With the permission of the gentleman who have the thank floor, you. Senator Pangilinan may proceed. I may be mistaken, but I think the 19 million is palay. Igigiling pa yun. And 60% of that 19 million metric tons of palay becomes rice. So it's about 11.9 to 12 million na bigas. Kaya yung importation mo, yung consumption is 15 million bigas,
19 million yung palay. Pagka yan ay giniling, magiging 60%, which is about 12 million. So, yung gap is about 2 million metric 2 tons. to 3 million. So dapat import natin no more than Well, 3 yes. million. Dapat, If we go by pagka that ganon, yes. statistics, those numbers. Hindi 5 million, no? Nako, no, na pagka si Marcolita po ay ganito na po yung pagtingin at medyo nakikinig na. So, bubble jack ito, mga kababayan natin. Well, again, we will have to check the data, but I think that's... We have to check the data, Mr. President, because what I got, hindi po pala ito. Because alam ko po ang conversion rate. 67% po ang conversion rate mula sa palay sa pagiging bigas. Kaya nga po ako'y nagtaka, kahit na halimbawa gawin po nating palay ito, mataas pa rin po yung production kesa sa... Yun, huwag kang mag-invento ng mga numero dyan, Kiko Pangilinan, dahil hindi ka obra dyan kasi Senator Marcolita, ito farmers di ba? Magsasaka talaga ito, batang magsasaka, laking magsasaka ito. Ito si Kiko po, no, laking kunwaring magsasaka lang ito. Consumption. At kung aalisin nga po natin, yung iba sapagkat ibinasi po sa 115 million, talaga naman pong karamihan po ng mga sanggol hindi pa kumakain ng bigas, masyado pong malaki ang base data na ginamit po nila. I agree, Mr. President, Your Honor. Ito rin si Rapitol po. Wala rin ito dahil hindi naman ito naging magsasaka, no? Yung mga datos-datos na ito, yung mga numero nila, aliado po pagdating kay Senator Marcolita. Sabi ko nga sa inyo, kung ang pag-uusapan po ay mga kabit-kabit, expertise yan ni Rapitol po. Pero pag usapin ng bigas, usapin ng pagsasaka, usapin ng mga mangingisda, ayan, no? Ano lang yan siya, standing ovation. Kunwari galit-galit, mag-imbestiga sa simula, pagkatapos wala na. Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo na wala pong continuing o permanent commission para sa agriculture? Hindi po kagaya ng EDCOM. Meron po tayong Education Commission na ito po ay created by law. Kaya po ito ay tuloy-tuloy na nagagampanan nila yung pagsasakatuparan ng pagre-review, pagre-revisa, yung progreso ng ating educational system. Ganon din po ang kuryente, ang energy sector po natin. Merong itinalagang JCEC kung tawagin. Ito po yung Joint Congressional Energy Commission. Ito po ginawa rin ng batas. Pero ito pong agriculture, Mr. President, Your Honor, baka magtaka kayo, yung kauna-unahan po na Joint Commission o Joint Resolution ay nangyari lamang po sa pamagitan ng isang ang Congressional Commission ay ang ginamit lamang po ay Joint Resolution number 1. Hindi po batas. At ito po ay nangyari during the 10th Congress. Ibig sabihin po, Mr. President, Your Honor, 1995 o 30 taon nang nakararaan. Baka sakali pong i-consider ninyo, Mr. President, Your Honor, isa batas po natin ang pagsasagawa ng isang komisyon na magmo-monitor. Kasama po ninyo ako doon. Sapagkat ako po ay isa ring magsasaka. Yun. So napakaganda po itong rekomendasyon ni Senator Marcolita, no, na magkaroon talaga ng isang komisyon, isang ahinsya or organisasyon na mamuno po para alamin yung kalagayan ng mga magsasaka po sa ating bansa. Sama na dyan yung mga mangingisda, no, na sadyang nagpapakain po sa bawat Pilipino, nagbibigay ng pagkain sa pagkainan ng bawat Pilipino. Napaka-importante po yun. Kaya saludo po tayo dito kay Senator Marcolita, no? At lalo na sa kanyang paninindigan na siya po ay walang kinakampihan. Siya po ay independent, no? Sinabi niya nga na hindi siya part ng Duterte Bloc. Okay yan dahil from the start alam naman natin na independent po yung kanyang tinakbuhan. Wala po siyang kinakampihan. So gusto natin yan, at least, no, hindi po siya mapunaan, hindi po siya mabutasan kapag siya po ay nag-imbestiga sa mga issue ng corruption sa gobyerno. Ngayon, lalong-lalo na po sa usapin ng napakatindi na flood control. Nako po, abangan natin yan, mga kababayan. At syempre, mabuhay po si Senator Marcolita. No, mukhang matututo na mag-research po itong mga assuming at grandstanding na mga senador para namang hindi po sila mapahiya sa isang Senator Marcolita. Iyon ang ating napag-usapan. At maraming salamat po sa inyong lahat. Bukas po yung ating comment section para sa anumang komento at opinion na gusto nyo sabihin sa isyong ito. Maraming salamat and God bless, mga kababayan.